Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Si Jonathan Kuminga ay nagtamo kahapon ng significant right ankle sprain sa game ng Warriors at ng Memphis Grizzlies. Ayon sa mga reports ay umalis ito ng arena na nakasaklay at hindi malagyan ng bigat ang kanyang ankle. Definitely not a good sign para sa Golden State Warriors. Ganun pa man, posible nga ba itong maging good news para sa kanila? So paano nga ba ito magiging good news sa Warriors? Bagamat sinabi na nga ng multiple insiders na hindi willing ang Warriors na bitawan si Kuminga para kay Jimmy Butler, hindi ibig sabihin nito na hindi na sila naghahanap ng katrade ni Kuminga. Dahil tandaan, si Kuminga ay free agent sa off-season dahil hindi nila ito binigyan ng contract extension. Kapag hindi nila ito trinade ay most likely ay mawawala ito sa kanila nang wala man lang kapalit tulad ni Klay Thompson. Kaya naman sa tamang kapalit ay handa pa din nga ang Warriors na sumailalim sa trade deal. Dahil sa ankle injury ni Kuminga ay inaasahan na out siya ng mahigit isang buwan. Ibig sabihin nito ay hindi siya maglalaro hanggang sa sumapit ang February 6 trade deadline. At since Christmas, si Kuminga ay may average at 26.5 points, 8.5 rebounds, and 3.8 assists per game. Ito nga ang best stretch ni Kuminga sa kanyang career at naipakita niya na kaya niya magtala ng ganitong mga numero. Kaya naman napakataas ang trade value ni Kuminga sa ngayon at hindi nga ito bababa dahil hindi naman siya naglalaro at hindi din babagsak ang kanyang mga stats. So ito nga ang bright side ng negative news regarding sa injury ni Jonathan Kuminga. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay D'Angelo Russell na medyo naliligaw sa NBA ngayon. Obviously, he is a very talented player. May kakayahan na tapatan ng scoring ng mga all-star caliber players kapag pinabelo mo siya. Subalit nawawalan nga siya ng lugar sa NBA. Magaling na player si Russell na hindi nagtatranslate sa winning basketball ang kanyang style of play. Next month ay 29 years old na siya. Masyado na nga siyang matanda para sa isang rebuilding team na tulad ng Nets. At hindi naman fit ang kanyang style of play sa mga championship contenders sa tulad ng Celtics. Starting caliber siya mga kaibigan sa rebuilding teams. Subalit again, matanda na nga siya para dito. Hindi naman siya consistent enough para maging starter sa isang championship level team. Sa ngayon ay alanganin nga ang pwesto na sa NBA. Ang tanging magpapatagal sa kanya bilang relevant player sa liga ay kung if-fully accept niya ang 6-man role tulad nila Jordan Clarkson, Lou Williams o Jamal Crawford noon. Isang common thing kay Russell sa mga player na nabanggit natin ay lahat ito mga scoring machine na may hindi gaanong reliable defense. Lahat nga ng player na nabanggit natin ay may kakayahan na mag-average ng 25 points higit pa kung papalaruin mo sila ng mahigit 30 minutes per game. Subalit posibleng bigyan din nga nila ang kanilang matchup ng 25 points. At ganito nga si D'Lo. Kaya naman nalilipat sila sa 6-man role bilang tagabuhay ng opensa tuwing nakaupo ang star player ng team. Kayo ba mga kaibigan, saan ba sa palagay nyo nababagay si D'Lo na team sa NBA?